238,000 pesos. Ito ang sinasahod ng mga taong pinaka-in-demand ang trabaho sa bansa. Alamin natin kung ano ito. Sa kasalukuyang taon na 2023, maraming mga in-demand na trabaho sa Pilipinas ang patuloy na lumilikha ng pagkakataon para sa mga manggagawa upang makapaghanap ng malalaking oportunidad. Ang mga pagbabago sa teknolohiya, industriya at kultura ay nagpapalit ng mga demand sa merkado ng trabaho na nagtatakda ng mga popular na larangan na trabaho sa ngayon. Narito ang ilan sa mga nangungunang in-demand na trabaho sa Pilipinas ngayon base sa Expro Search Recruitment Outsourcing. Number 10. Graphic Designers. Ang propesyon ng graphic artist ay isa sa mga in-demand na trabaho sa kasalukuyang panahon dahil sa patuloy na paglago ng industriya ng design at digital media. Ang mga graphic artist ay kinakailangan upang lumikha ng mga disenyo para sa mga kumpanya, mga ahensya ng marketing, media at iba pang mga organisasyon na naghahanap ng mga mataas na kalidad ng visual elements. Upang maging isang graphic artist, mahalagang magkaroon ng kahusayan sa paggamit ng mga graphics editor tulad ng Adobe Photoshop, Illustrator at iba pa. Kinakailangan din ng malasakit sa sining, kaalaman sa pagbabalanse ng kulay at espasyo, at malikhaing pag-iisip upang makabuo ng mga nakakabighaning disenyo. Bukod dito, ang kakayahang magtrabaho ng mahusay sa ilalim ng pressure at kumonekta sa mga kliyente upang maunawaan at maisagawa ang kanilang mga pangangailangan ay mahalaga para maging matagumpay na graphic artist. May average salary na 22,000 pesos. Number 9. Digital Marketing Specialists. Ang mga digital marketing specialist ay in demand dahil sa patuloy na paglago ng e-commerce at online na mga platform sa negosyo. Kinakailangan sila upang tulungan ang mga kumpanya na magkaroon ng malakas na online na presensya at makarating sa mga target nilang mga customer. Upang maging isang digital marketing specialist, kinakailangan ng malalim na kaalaman sa online marketing strategies, social media management, search engine optimization, content creation at data analytics. Mahalaga rin ang mga kakayahan sa pagsusuri at pag-unawa sa mga digital tendencies at pagbabago sa merkado. Ang kakayahan sa pakikipagkomunikasyon at pagpaplano ay mahalagang kasangkapan upang makabuo ng epektibong digital marketing campaigns. May average salary na 30 to 60,000 pesos. Number 8. Teachers. Ang mga guro ay patuloy na in-demand dahil sila ang mga humuhubog sa mga susunod na henerasyon ng mga estudyante. Sila ang nagbibigay ng mga kaalaman, kasanayan at mga halaga na kinakailangan para sa pag-unlad ng mga mag-aaral. Upang maging guro, kinakailangan ng malalim na kaalaman sa mga asignaturang itinuturo, kasanayan sa pagtuturo at pamamahala ng klase, at ng mga kakayahang makisama at makipag-ugnayan sa mga estudyante at mga magulang. Kinakailangan din ng dedikasyon, pasensya at pagmamahal sa pagtuturo upang maging epektibong guro at magtagumpay sa propesyon na ito. May average salary na 45,000 pesos. Number 7. Nurses. Ang propesyon ng mga nurses ay patuloy na nasa mataas na demand dahil sa ilang mga kadahilanan. Una, ang patuloy na pagtaas ng populasyon ay nagre-resulta sa higit na demand para sa mga nurse upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pasyente. Pangalawa, ang pagtaas ng antas ng may sakit at karamdaman ay nagpapataas din ng pangangailangan para sa mga profesional na mga kasanayang mag-alaga sa mga may sakit. Panghuli, ang global na kawalan ng mga nurse ay nag-aambag din ng pagiging in-demand ng propesyon na ito, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang mga bansa. Kinakailangan ang mga kakayahan tulad ng mahusay na komunikasyon, kasanayan sa pag-aalaga ng pasyente, kausayan sa paglutas ng mga suliranin at kakayahang magtrabaho sa ilalim ng pressure, ang dedikasyon, malasakit sa mga pasyente at patuloy na pag-aaral at pag-unlad ay mahalaga upang maging isang epektibong nurse. May average salary na 56,000 pesos. Number 6. Accountants. Ang mga accountants ay patuloy na kinakailangan dahil sa kanilang kritikal na papel sa pagsasaayos at pagpapatakbo ng mga financial na aspeto ng isang negosyo. Sila ang mga profesional na responsable sa paghahanda ng mga financial statement, pag-audit ng mga transaksyon, pagpataw ng mga buwis at iba pang mga gawain na nag-uugnay sa pinansyal na pagkilos. Kinakailangan sa propesyon na ito ang mataas na antas ng pagkametikuloso at organisasyon sa paggawa, pati na rin ang kahusayan sa paggamit ng mga accounting software at tool.
Ang mga kasanayan sa pagkakaroon ng malasakit sa detalye, kakayahang makipag-ugnayan sa ibang tao at kahusayan sa komunikasyon ay mahalagang mga kasanayan na dapat taglayin ng isang accountant. May average salary na 60,000 pesos. Kaalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo. I-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Number 5. Engineers. Ang mga engineers ay in demand dahil sa kanilang kritikal na papel sa pagbuo, pagpapabuti at pagpapanatili ng mga sistema at istruktura ng iba't ibang larangan tulad ng konstruksyon, enerhiya, elektronika at teknolohiya. Ang kanilang kahusayan sa pagsasagawa ng mga teknikal na pag-aaral, pagdidisenyo, pagbuo at pagsusuri ng mga proyekto ay mahalaga para sa pag-unlad at pagpapanatili ng mga modernong pag-usad ng lipunan. Kinakailangan dito ang matibay na kasanayan sa pagsasalang-alang ng mga isyu sa kaligtasan, mga batas at regulasyon at paggamit ng mga software at teknolohiya na nauugnay sa engineering. Ang iba't ibang larangan ng engineering ay maaaring magkaroon ng mga espesyal na kinakailangan, kaya't ang patuloy na pag-aaral at profesional na pag-unlad ay mahalagang bahagi ng pagiging isang engineer. May average salary na 63,000 pesos. Number 4. Healthcare professionals. Ang mga healthcare professionals ay tinuturing na mga in-demand na trabaho dahil sa ilang mga kadahilanan. Una, patuloy na lumalaki ang populasyon at lumalawak ang pangangailangan para sa pangangailangang medikal. Pangalawa, ang mga hamon sa kalusugan tulad ng mga sakit at epidemya ay nagpapalakas sa pangangailangan na para sa mga profesional na may kakayahan sa pangangalagang pangkalusugan. Pangatlo, ang patuloy na pag-unlad at modernisasyon ng teknolohiya ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad at mga trabahong nauugnay dito. Upang maging isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan, kinakailangan ng mga sumusunod na hakbang at kwalifikasyon. Unang-una, dapat magkaroon ng kompletong edukasyon sa larangan ng medisina. Pangalawa, kinakailangan ng sapat na pagsasanay at karanasan sa pamamagitan ng praktikal na pag-aaral at clinical exercises. Pangatlo, dapat kumuha ng lisensya mula sa mga ahensya o organisasyon na nagpapatibay ng kwalifikasyon ng mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan. Bukod pa rito, ang mga kasanayan sa komunikasyon, pagiging mahusay sa pakikitungo sa mga pasyente at dedikasyon sa propesyon ay mahalagang katangian para rito. Ang mga healthcare professionals ay may malaking papel sa pag-aalaga at pagpapanatili ng kalusugan ng mga tao. Ang kanilang serbisyo at kahusayan ay napakahalaga sa lipunan at patuloy na hinahanap ang kanilang mga kakayahan at profesionalismo. May average salary na 50 to 100,000 pesos. Number 3. Software developers. Ang mga software developers ay nasa mataas na demand dahil sa patuloy na paglago ng industriya ng teknolohiya at digitalization. Sila ang mga profesional na responsable sa paglikha, pag-design at pag-develop ng mga software applications at systems na ginagamit sa iba't ibang larangan ng negosyo at industriya. Upang maging isang software developer, kinakailangan ang kahusayan sa programming languages tulad ng Java, Python, C++ o JavaScript. Mahalaga rin ang kahusayan sa problem solving, logic at analytical thinking. Ang pagkakaroon ng natatanging kakayahan sa pag-develop ng software at pag-unawa sa mga konsepto ng database management, web development at software testing ay mga mahalagang kasanayan na kinakailangan upang maging epektibong software developer. Ang pagkakaroon ng karanasan sa mga proyekto ng software development at patuloy na pag-aaral ng mga bagong teknolohiya at trend sa larangan ng programming ay makakatulong din sa pagiging competitive bilang isang software developer. May average salary na 82 to 95,000 pesos. Number 2. System analysts. Ang mga system analyst ay nasa demand dahil sa kanilang mahalagang papel sa pagbuo at pagpapalawak ng mga system at proseso sa isang organisasyon. Sila ang responsable sa pag-aral at pagsusuri ng mga kinakailangang pagbabago at pagpapabuti sa mga existing na sistema ng isang kumpanya. Upang maging isang system analyst, kinakailangan ng mga sumusunod: malalim na kaalaman sa mga teknolohiyang pang-infrastruktura at software, kahusayan sa pag-aaral at pagsusuri ng mga pangangailangan ng sistema, kakayahang magdisenyo at mag-develop ng mga solusyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknolohiya, at mahusay na kasanayan sa komunikasyon upang makipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholder. Kinakailangan din ang kakayahan sa problem solving, critical thinking at pagiging organisado upang maging epektibo sa pag-handle ng mga issue at pagsasagawa ng mga proyekto. May average salary na 103,000 pesos.
Number 1. IT Managers. Ang mga IT managers ay in demand dahil sa mahalagang papel na ginagampanan nila sa pamamahala at pagpapatupad ng mga proyekto sa teknolohiya at impormasyon. Sila ang responsable sa pag-organisa ng mga operasyon ng IT department, pagbabantay sa mga network at system security, pagbuo at pagpapatupad ng mga IT policies, at pagtataguyod ng mga inobasyon sa teknolohiya para sa organisasyon. Upang maging isang matagumpay na IT manager, kinakailangan ng mga kasanayan sa pamamahala ng proyekto, malalim na kaalaman sa mga teknolohiya at impormasyon, mahusay na kasanayan sa pamumuno at komunikasyon, at kakayahang magtakda ng mga layunin at pagpaplano ng mga hakbang para sa tagumpay ng IT initiatives. May average salary na 238,000 pesos. Kalam, ano ang pangarap mong trabaho sa mga nabanggit natin? Kasama ba ang trabaho mo sa ating listahan? Kung mayroon ka pang nalalaman Kalam, huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.